Ang unang Philippine aircraft carrier, sumasagot sa pandaigdigang hamon sa pagbuo ng pambansang depensa. Kamusta at maligayang pagdating sa video na ito tungkol sa unang aircraft carrier ng Pilipinas at kung paano nito sinasagot ang pandaigdigang hamon sa pagbuo ng pambansang depensa. Ang Pilipinas ay palaging isang archipelago, isang bansa na binubuo ng mga isla, at ito ay naging mahirap upang ipagtanggol ang bansa. Dahil dito, ang gobyerno ng Pilipinas ay namumuhunan sa kanilang mga kakayahan sa pagtatanggol upang matiyak ang kaligtasan at seguridad ng mga mamamayan nito. Isa sa pinakamahalagang pamumuhunan sa kakayahan sa pagtatanggol ng bansa ay ang pagkuha ng aircraft carrier, na magiging una sa kasaysayan ng Pilipinas. Ang aircraft carrier ay isang barkong pandigma na idinisenyo upang magsilbing isang mobile airbase, na may kakayahang maglunsad at magbawi ng mga sasakyang panghimpapawid ng militar sa dagat. Ilang taon nang pinagmamasdan ng Philippine Navy ang pagkuha ng aircraft carrier. Kinilala ng gobyerno ng Pilipinas ang pangangailangan para sa bansa na magkaroon ng isang mobile airbase upang maprotektahan ang mga teritoryo nito at ipagtanggol ang mga interes nito sa rehiyon. Ang pagkuha ng aircraft carrier ay bahagi ng modernization program ng bansa, na naglalayong i-upgrade ang kakayahan ng depensa ng bansa. Ang Philippine Navy ay nag-upgrade ng kanilang fleet, at ang pagkuha ng isang aircraft carrier ay nakikita bilang isang makabuluhang hakbang sa direksyon na ito. Ilang taon nang pinag-aaralan ng Philippine Navy ang pagkuha ng aircraft carrier. Sinuri ng Navy ang iba't ibang mga opsyon at isinasaalang-alang ang ilang mga kadahilanan, tulad ng gastos, ang pagkakaroon ng mga mapagkukunan, at ang kakayahan ng barko. Noong 2019, inihayag ng Philippine Navy na pinili nito ang HMAS Melbourne ng dating Royal Australian Navy bilang unang aircraft carrier ng bansa. Ang HMAS Melbourne ay isang light aircraft carrier na na-decommissioned noong 1982. Ang barko ay 656 feet ang haba at may displacement na 10,000 tons. Ang HMAS Melbourne ay napili dahil ito ay medyo abot kaya, at ito ay na-decommission na nangangahulugan na maaari itong i-refurbished at i-upgrade upang matugunan ang mga pangangailangan ng Philippine Navy. Ang barko ay medyo maliit din, na ginagawang angkop para sa teritoryong tubig ng bansa. Plano ng Philippine Navy na gumastos ng humigit kumulang $300 milyon para i-refurbish at i-upgrade ang HMAS Melbourne. Kasama sa pagsasaayos ng barko ang pag-install ng bagong flight deck, ang modernisasyon ng mga electronics at communication system ng barko, at ang pag-install ng mga bagong sistema ng armas. Ang pagkuha ng aircraft carrier ay isang makabuluhang hakbang para sa Philippine Navy. Ang sasakyang panghimpapawid ay magbibigay daan sa bansa na ipakita ang kapangyarihan nito at protektahan ang teritoryong tubig nito. Ang mobility ng barko ay magbibigay daan din sa Philippine Navy na mabilis na tumugon sa anumang banta sa rehiyon. Ang pagkuha ng isang aircraft carrier ay makabuluhan din sa mga tuntunin ng relasyon ng bansa sa mga kaalyado nito. Pinalalakas ng Pilipinas ang kanilang ugnayan sa pagtatanggol sa Estados Unidos at iba pang bansa sa rehiyon tulad ng Japan at Australia. Ang pagkuha ng isang sasakyang panghimpapawid ay magpapahusay sa kakayahan sa pagtatanggol ng bansa, at ito rin ay magpapatibay sa relasyon nito sa mga kaalyado nito. Ang pagkuha ng isang aircraft carrier ay sumasagot din sa pandaigdigang hamon sa pagbuo ng pambansang depensa. Ang Pilipinas ay hindi lamang ang bansa sa rehiyon na namumuhunan sa mga kakayahan nito sa pagtatanggol. Ang iba pang mga bansa sa rehiyon, tulad ng China at Japan, ay nag-a-upgrade din ng kanilang mga kakayahan sa pagtatanggol. Ang pagkuha ng aircraft carrier ay bahagi ng tugon ng Pilipinas sa pagbabago ng geopolitical landscape sa rehiyon. Ang Pilipinas ay estratehikong matatagpuan sa rehiyon, at ito ay mahalaga para sa bansa na magkaroon ng isang malakas na kakayahan sa pagtatanggol upang protektahan ang mga interes nito. Ang pagkuha ng isang aircraft carrier ay makabuluhan din sa mga tuntunin ng pag-unlad ng ekonomiya ng bansa. Ang Pilipinas ay isa sa pinakamabilis na lumalagong ekonomiya sa rehiyon, at ang pagkuha ng isang aircraft carrier ay makakatulong upang maprotektahan ang mga pang-ekonomiyang interes ng bansa. Ang pagkuha ng isang aircraft carrier ay isang makabuluhang pamumuhunan, at ito ay mahalaga na ang Philippine Navy ay maaaring mapanatili at mapatakbo ang barko ng epektibo.